Magandang araw mga ka-co-op! Welcome sa episode 2 ng ating bookkeeping tutorials. For today's topic, we have accounting equation and double entry bookkeeping system na siyang pundasyon ng Generally Accepted Accounting Principles or GAAP at International Financial Reporting System or IFRS. Ito ang mga pangunahing prinsipyo na ginagamit natin sa ating accounting system ngayon at nagpro-provide ng structure and logic for accurate financial reporting. So let's discuss first the basic accounting equation. So mayroon po tayong assets, ito po yung mga ari-arian, equals liabilities, mga utang plus equity o yung kapital. Ito ang batayan ng lahat ng financial reportings. Pinapakita nito ang balanse sa pagitan po ng mga ari-arian ng isang negosyo at mga utang at kapital nito. Ibig sabihin, dapat ang asset ay equal sa pinagsamang liabilities at equity. The accounting equation ensures na ang bawat transaksyon ay may at least 2 accounts na naaapektuhan to maintain the integrity of financial records. So both GAAP and IFRS rely on this principle to achieve consistency in reporting. For examples, Co-op have 500,000 pesos total member contribution and Land Bank of the Philippines granted loan of 500,000 pesos for their additional capital. Magkano ang asset nila? So balikan po natin ang ating accounting equation. Assets equals liabilities plus equity. So para po makuha natin ang total assets ay pagsamahin lamang natin ang utang at kapital na mayroon po si Co-op. Therefore, 500,000 pesos liabilities plus 500,000 pesos equity, we have 1 million pesos total asset. Next example, ang isang Co-op po ay may total asset o ari-arian na 3 million pesos at utang na 1 million pesos. How much is the total equity? Ayon po sa prinsipyo ng accounting equation, ang asset daw po ay dapat equal sa pinagsamang liabilities at equity. Kaya naman para makuha ang equity, ay babawas lamang natin sa assets ang total liabilities. So gagamit po tayo ng equation na equity equals assets minus liabilities. So 3 million pesos assets minus 1 million pesos liabilities, we have 2 million pesos total equity. Third example, mayroon po tayong 500,000 pesos total assets and 300,000 pesos total equity. How much is the total liabilities? So, ang hinahanap naman po natin ngayon ay yung value po ng ating liabilities. So, we use an accounting equation, liabilities equals assets minus equity, kung saan ang equity naman po ang ibabawas natin sa assets para makuha ang value ng liabilities. So, 500,000 pesos assets minus 300,000 pesos equity equals 200,000 pesos total liabilities. Sana po ay nasundan ninyo kung paano kinocompute ang value po ng assets, liabilities, and equity using our accounting equation. Always remember, dapat po ang value ng asset ay equal po sa pinagsamang value ng liabilities and equity. So let's try to answer another problems. We have loans payable of 0 and capital share of 1,850,000 pesos. How much is the value of assets? So dahil asset po ang hinahanap nating value, ang gagamitin po nating accounting equation ay ang assets equals liabilities plus equity. So 0 liabilities, the value of our loans payable, plus 1,850,000 pesos equity or the value of capital share, we have total assets of 1,850,000 pesos. Next, we have 4 million pesos total assets and LBP loan of 1,800,000 pesos. Ang nawawala naman po ay ang value po ng ating equity. So, ang gagawin naman natin, ibabawas po natin yung value ng liabilities sa value po ng assets. So, 4 million pesos assets minus 1,800,000 pesos liabilities, mayroon po tayong total value of equity na 2,200,000 pesos. Last example, we have assets of 800,000 pesos, capital share 300,000 pesos, and donation or grants 300,000 pesos. How much the value of liabilities? Ang gagamitin naman natin
ay ang liabilities equals assets minus equity. So, 800,000 pesos assets minus equity, how much po? Pagsamahin muna natin ang value ng capital share na 300,000 pesos and donation or grants na 300,000 pesos din. Ito po ay mga uri ng equity account. Kaya mayroon po tayong total equity na 600,000 pesos. Then, ibawas po natin ito sa ating assets para po makuha yung total liabilities. So again, 800,000 pesos assets minus 600,000 pesos equity, we have 200,000 pesos total liabilities. So that's the end of our discussion. Sana po ay maliwanag sa inyo ang pagtalakay natin about sa accounting equation. So ulitin po natin, ang ating accounting equation ay assets equals liabilities plus equity, kung saan ang asset ay equal po sa pinagsamang liabilities and equity. Next topic, we have double entry bookkeeping system, another fundamental frameworks of GAAP and IFRS. So double entry bookkeeping system has two concepts. The concept of duality, wherein each transaction is recorded in two sides. Yun nga po ang debit at credit side. Ibig sabihin, ang bawat transaction daw po ay natatala sa dalawang bahagi, ang left side o debit side, and then ang right side o credit side. And then, we have the concept of equilibrium. Each transaction is recorded in terms of equal debits and credits. So, ang ibig sabihin naman po nito, ang debit amount po at credit amount ay dapat equal or same values. Then, mayroon po tayong rules of debit and credit. Ang normal balance po ng assets and expenses account ay nasa debit side, which means kapag nasa left side po ang mga ito, tumataas po ang value nito. Otherwise, kapag naman itinala natin ang mga ito sa right side or credit side, nagde-decrease or nababawasan po ang value ng mga ito. While liabilities, equity, and revenue, ang normal balance naman ng mga ito ay sa credit side, kung saan doon po tumataas or nadadagdagan ang value nito. At kapag nasa debit side naman po ang mga ito, ibig sabihin nabawasan or bumaba po ang value. So, lagyan po natin ng halimbawa para po mas lalo nating maunawaan ang konsepto ng double entry bookkeeping system. Number 1, ang co-op po ay bumili ng farm equipment na may halagang 1,500,000 pesos gamit ang cash. Ano po ang entry natin? So, ang entry po ay ganito. Debit farm equipment, 1,500,000 pesos and credit cash, 1,500,000 pesos. Ang farm equipment po at cash ay both asset account. So, it has no effect po sa ating assets. Dahil according to the principle of double entry accounting, ang debit o left side ay tumutukoy sa pagtaas ng assets and expenses at pagbaba naman ng liabilities, equity, and revenue. And on the other hand, ang credit o right side naman ay tumutukoy sa pagtaas ng liabilities, equity, at revenue at pagbaba naman ng assets and expenses. Sa halimbawa po natin, parehong assets account po ang nasa debit at credit. Nangangahulugan po ito na may paglipat lamang ng halaga mula po sa isang asset patungo po sa isa pang asset account. Wala po itong direktang epekto sa kabuuang halaga ng assets, liabilities, and equity. Number 2, ang co-op po ay umutang ng 100,000 pesos sa credit surety fund upang pangdagdag kapital. Ano po ang entry natin? Debit cash, 100,000 pesos and credit loans payable, 100,000 pesos. Sa palagay po ninyo, ano po ang nadagdagan? Ang asset po ba ng co-op o ang equity? Kung equity po ang sagot ninyo, kayo po ay mali. Dahil sa senaryo po natin na ito, ang co-op po ay nagkaroon ng cash na 100,000 pesos, which is yung cash po ay isang uri ng asset account. Kaya ang nadagdagan po ay ang pag-aari po ng ating co-op, kaya nakadebit po ito. At ang credit naman po ay ang loan kasi nagkaroon or nadagdagan po yung utang ng co-op ng 100,000 pesos. Alalahanin lamang po natin, kapag nasa debit side ang asset, ito po ay nag-i-increase or tumataas ang value.
Kapag nasa credit side naman po ang liabilities account, ito po ay nag-i-increase or nadadagdagan ang value. Number 3, ang co-op po ay nagbayad ng utang sa supplier through check na may halagang 45,000 pesos. Ano po ang mga entry nito? Debit, accounts payable, 45,000 pesos, and credit, cash in bank, 45,000 pesos. Ang accounts payable po ay isang uri ng liabilities, at kapag nasa debit side po ito, ibig sabihin ito po ay nabawasan. At ano po ang ibinayad? Cheque. Ibig sabihin po, pera sa bangko. Kaya cash in bank po ang ginamit nating name of account. Sa credit side naman po ito naka-record. Ibig sabihin, nabawasan po yung asset natin dahil ipinambayad po natin sa utang. Number 4, pinagawa po ng co-op ang sira po ng farm machinery nila. At gumastos po sila ng halagang 15,000 pesos. So, ano po yung entry nito? Debit, repair and maintenance, 15,000 pesos. And credit, cash, 15,000 pesos. So, nagkaroon po ng gastos ang co-op natin. Ibig sabihin, nag-increase po ang expenses nila. Kaya po, nasa debit side po yung repair and maintenance expense. And of course, dahil nagbayad po sila ng expense in the form of cash, ito po ay nakakredit. Which means nabawasan po yung asset ng co-op na siya pong ibinayad sa pagpapagawa po ng sira ng farm machinery. Number 5, ang co-op po ay nagpautang po ng halagang 1 million pesos. Paano po natin siya ire-record? Debit, loans receivable, 1 million pesos, and credit, cash, 1 million pesos. So again, it has no effect po sa ating mga pangunahing accounts dahil pareho po itong asset account. So, nagkaroon lamang po ng paglipat ng value ng isang asset account patungo po sa isa pang asset account. Last example, ang sales po ng co-op ay umabot sa 50,000 pesos ngayong buwan. Ngunit lahat ng ito po ay utang sa kanila. So, ano po yung entry natin? Debit, accounts receivable, 50,000 pesos, and credit, sales, 50,000 pesos. So, nadagdagan po yung asset mula po sa sales or napagbilan po ng co-op. At ang sales po ay isang uri ng revenue or kita. At ang normal balance po or position po nito ay sa credit side. Ibig sabihin, nag-i-increase po ito sa credit side. Kaya sa example po na to, nagkaroon po tayo or nadagdagan po ang revenue ng ating co-op. And that's the end of our tutorial. I hope you learned from this episode. Ang mga konsepto po na ating tinalakay ay mahalagang alam natin dahil ito po ang pundasyon na ginagamit natin sa mga prinsipyo ng financial reportings. So muli, maraming salamat po at patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod na episode ng ating bookkeeping tutorial for cooperatives. Bye!